Mag-I love you ka na habang buhay ka pa. Mag-I love you ka na habang buhay ka pa. Pero yung kay Kuya Bal, alam ko kung ano sasabihin nun pag yung bago siya mamatay. Parang i-treasure mo lang kung ano yung meron ka, spend more time with your family, your friends, even, and especially. Kaya ngayon parang, gito may opportunity, parang hataw ako ngayon, parang kahit walang sinasayang na oras. Kaya minsan, iwas ako sa mga kasi iniisip ko. Time is precious, life is short, eternity is long, every minute counts. And then yung verse is James 4:14, you do not know what will happen tomorrow. What is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Parang ang buhay, parang shadow, usok na hindi mo naman mahawakan. Ngayon nandito, baka bukas wala. Hindi ko alam kung nabanggit ko last week na kung ang life is vapor, nabubuhay ka na ngayon dun sa vapor na yon, 2 seconds from now, pwedeng wala ka na. Okay mga kalingap, pabuti na po natin ng 100,000 subscribers po si Pastor ER. Yan po ang isa sa aking mentor. Maliban kay Kuya Bal, si Pastor ER po. Ang ating sinusubaybayan din, at sinusundan. So, thank you kay Pas. Supportan niyo po. Thank you po. Manatili tayong mapagkumbaba sa lahat ng bagay at wag tayong magmamataas ano man yung narating natin. Kumbaga hindi naman natin madadala sa sa pupunta natin. Siguro yung kalagan ng pamilya. Kasi yun yung isa sa mga maiwan ko, yung ipapamana ko sa mga anak ko, yung pagmamahal kung sakaling magkaroon sila ng pamilya, kasi napakalaga po nung pamilya sa buhay natin. Dati pa gawa ko na lahat para sa anak ko, kasi kahit mahirap, kahit basta kaya lang. Tapos yung ginagawa ko para sa kanila, yung pagsabi ni Kuya, magmahal talaga para sa anak ko. Kaya iwanan ko na lahat noong panahon na yung sayang ko para sa anak ko lang. Kaya yun lang po. Ano lang Pas, maging mapagbigay, wag magtanim ng sama ng loob, tapos gawin mo yung kung ano yung nagpapasaya sa'yo. Yun. Sa akin naman po Pas, siguro tama din yung sinabi ni maging humble lang tayo kung ano man yung narating natin sa buhay, kung ano man yung meron tayo. Kasi alam naman natin na hindi natin yan madadala sa kabilang buhay. Kaya yun lang, maging humble lang tayo. And kumbaga, gampanan lang natin yung pagiging isang Kristiyano na matuwid. So ang may papayo ko po sa mga kabataan yan, as a youth po is kailangan po natin mag-pray na maging bukas pang isip at puso natin sa mga bagong aral na nagmumula sa Diyos na mas makakabuti hindi lang sa atin kundi sa buong pamilya natin. Yung sa anak na nagkaroon ng mabuting magulang, ganyan. Siguro sa nanay ko kunwari, na nung bulag ako, hindi ako iniwan, hindi ako pinabayaan. Bilang anak, siguro, suklihan mo yung kabutihan ginawa niya sa'yo dati, di ba? Kung habang nabubuhay siya ngayon, siguro, kung kaya mo naman na matulungan siya, yun, ibalik mo kumbaga, yung kabutihan niya dati, yung pagmamahal, suklihan mo hanggat nabubuhay siya, paramdam mo yun, iparanas mo. Ganun lang, siguro. Huwag masyadong ma-attach sa mga bagay na dito sa lupa. Yung mga material. Para, siyempre, pagkatapos ka naman, wala naman ang point lahat ng bagay. Kaya, yung pinakamahalaga yung paglingkod sa Diyos. At yun lang. Ako parang siguro mag-I love you ka na habang buhay ka pa. Mag-I love you ka na habang buhay ka pa.
Tapos ano, parang ano, tawag doon ano, gusto ko sabihin sa mga anak ko, ano, may Diyos. Bago ako may Diyos, maniwala ka sa Diyos. Ayun, ako naman pas, halos ano din, same nung kay Buddy. Pero bilang Christian po, syempre, dapat ang share ko bago ako mamatay, seek God, parang ganun. Hanapin natin si Lord kasi yun yung purpose ng buhay eh. So, okay lang mamatay basta na kay Lord tayo. Tara na, tumbok na. Pero yung kay Kuya Bal, alam ko kung ano sasabihin nun eh, pag yung bago siya mamatay. Mag-vlog na kayo. Kasi bagay sa lahat ng makikilala nun, mag-vlog ka na. Mag-vlog ka na. Mag-resign ka na dyan. Yan po. Ano lang naman, simpleng pero mahirap gawin yung sa health. Kasi yun yung nararamdaman ng mga karamihan ng tao na yung sa health kasi mukhang ang hirap nilang gawin, ano? Tama. Yung pangalagaan. Pangalagaan yung katawan, yung kalusugan kasi syempre hindi porke bata ka pa, pag dumating ka sa age na nasa 40s ka na, parang ang dami mo nang mararamdaman. Kaya yun yung may papayo ko sa mga anak ko na alagaan nila yung kanilang kalusugan kasi yun yung puhunan. So ano lang, i-cherish mo lang po yung every moment of your life. Parang i-treasure mo lang kung ano yung meron ka. Spend more time with your family, your friends, and especially kay God. So, yun lang po kasi hindi po natin alam kung kailan tayo mamamatay, mawawala dito sa mundo. So, enjoy nyo lang yung buhay nyo habang buhay pa kayo. Parang yun lang po. So, maganda yung binanggit na baka nakakalimot tayo. Baka minsan sobrang nasa iba yung focus mo, sobrang busy mo. Baka may mahalaga sa buhay na dapat mong mas pahalagahan. At wag natin kalimutan yun. Maiksi talaga tong buhay na to eh. Si Raz, siya daw yung pinakabata. Pag bata ka, ang bagal ng oras. Pero pag napansin niya, pag tumatanda na kayo, parang bumibilis siya. Lalo na pag walang pera. Lalo. Totoo. Pero kapag dumadating ka na dun sa mga ages na yun, parang ang iksi na, di ba? Actually, kung ikaw ngayon ay 40 or 50 at ang buhay daw kunwari ay 70, parang 30 summers na lang yun eh. 20 summers na lang yun, di ba? Pero yun yung kung umabot ka pa sa dulo. Pero hindi mo talaga alam. So, Mangangaral chapter 9, 1-12. Ang lahat ng ito'y pinag-aralan kong mabuti at nalaman kong lahat ng kilos ng matuwid at ng matalino ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Maging pag-ibig o pagkapuot, walang makakatiyak kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Isa kasasapitan ng lahat. Ang nangyayari sa matuwid ay nangyayari rin sa di matuwid. Ganon din sa mabuti at sa masama, sa malinis at sa marumi, ayon sa kautusan, sa naghahandog at sa hindi naghahandog. Ang nangyayari nga sa mabuti ay siya ring nangyayari sa masama. Walang pagkakaiba ang nangyayari sa marunong tumupad sa pangako at sa sumisira sa pangako. Ito nga ang isang masamang bagay na nangyayari sa buong mundo. Iisa ang kinasasapitan ng lahat habang ang tao ay nabubuhay, panay kasamaan ang kanyang iniisip at ang hantungan ay kamatayan. Ngunit habang nabubuhay ang tao ay di siya dapat mawala ng pag-asa. Ang asong buhay ay mas mainam kaysa patay na leon. Alam ng buhay na siya'y mamatay, ngunit patay ay walang anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan. Nawawala pati kailangan pag-ibig, pagkapuot at pagkainggit. Ano pat wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa mundo. Sige, magpakasaya ka sa pagkain at pag-inom sapagkat iyon ay itinakda ng Diyos para sa iyo. Naway lumigaya ka sa bawat oras. Magpakaligaya ka sa piling ng babaeng iyong minamahal
habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito sapagkat iyon ang iyong bahagi at bunga ng iyong pinagpaguran sa maikling buhay na ito. Ano man ang ginagawa mo ay pagbuhusan mo ng iyong buong makakaya sapagkat sa daigdig ng mga patay na kasasadlakan mo ay wala kang gagawin, ni pag-iisipan man, ni pagbubuhusan ng kaalaman o karunungan. Ito pa ang isang bagay na napansin ko sa mundong ito. Ang mabilis ay hindi siyang laging nananalo sa takbuhan ni ang malakas ay laging nagwawagi sa digmaan. Ang matatalino ay di laging nakakasumpong ng kanyang mga kailangan at di lahat ng marunong ay yumayaman. Napapansin ko rin na di lahat ng may kakayanan ay nagtatagumpay. Lahat ay dinaratnan ng malas. Hindi alam ng tao kung kailan ang kanyang takdang oras. Siya'y tulad ng isdang nasusukluban ng lambat at ibong nahuhuli sa bitag. Ang tao ay parang nahuhulog sa patibong sa biglaang pagdating ng masamang pagkakataon. Verse 4. So dito po, sinasabi dito sa verse na ito na habang tayo may oras pa, na hindi pa natin kilala ang Panginoon o si Jesus Christ, so may pagkakataon pa po tayo na kilalanin siya. Para at least malaman natin na ang buhay ay hindi lang yung dito sa mundo. Na kumbaga kung ano lang yung ginagawa natin sa mundo is hindi lang dito nagtatapos. Ibig sabihin, may kabilang buhay na naghihintay sa atin. Yun ay si Jesus Christ. Hinihintay niya tayo. And yun nga, through Jesus Christ, kaya tayo maliligtas. Kasi yun yung salvation natin sa pamamagitan ni Jesus Christ. Salamat po. Sige, magpakasaya ka sa pagkain at pag-inom, sapagkat iyon ang itinakda ng Diyos para sa iyo. Naway lumigaya ka sa bawat oras. So ito yung parang pinapabayaan tayo ng Diyos na gawin yung gusto natin. Bahala ka kung anong gawin mo. Basta ang ng Panginoon, isa lang ang pupuntahan mo. Parang gano'n. Sa verse 11, ang mabilis ay di siyang laging nananalo sa takbuhan, ni ang malakas ay laging nagwawagi sa digmaan. So, ibig sabihin yun nga, sa buhay natin, may kanya-kanya tayong, kumbaga, tamang oras, panahon. Minsan, merong, halimbawa, sa karir na lang, di ba? Minsan, may mga unang naging successful, then, bandang huli, or ilang taon lang, or mas in a short period of time, nagiging bumabagsak kaagad, di ba? Meron naman yung matagal silang nagiging successful, pero hanggang dulo, successful pa rin sila. Parang ganun, may kanya-kanya tayong kumbaga, kung sa karera, may kanya-kanya tayong, yung race track, parang ganun. So, hindi natin kailangan compare yung sarili natin sa iba kasi yun nga, kanya-kanya tayong buhay. Di natin kailangan ma-pressure sa ating mga kaibigan, ating mga Basta as long as mabuti yung ginagawa natin at na kay Lord tayo. Ayan. And dito naman, meron pa sinabi dito na yung malalakas ay hindi laging nagwawagi sa digmaan. So para sa akin, yun nga, parang sinabi dito na ang buhay ay hindi natin kailangan yung masyadong magpagalingan, competition. Parang ganun, parang walang kwenta lahat ng ginagawa natin kung puro lang tayo sa pansarili natin para maiangat yung sarili natin sa iba. Ang point dito is isa lang yung kahantungan natin, which is yung kamatayan nga po. Kaya habang nabubuhay tayo, kay Lord lang tayo kasi si Lord talaga yung ito ay tungkol lahat kay Lord. Kung bakit nabubuhay ito, yun yung purpose natin kay Lord Jesus. Thank you po. Yung binabanggit niya doon, parang hindi lahat ng malalakas, parang hindi lahat ng magagaling nagtatagumpay. Parang ang buhay unpredictable. Hindi ka naman nakakasigurado eh. Kahit galingan mo, minsan hindi pa rin 'yun. May downfall din. So parang hindi ka talaga pwedeng magyabang sa lahat ng oras. Hindi ka parang for me lang din. Doon din ako eh. Parang hindi ka palaging nasa taas.
lagi kang, parang hindi ka, parang more on like pag ups and down ka hindi ka palaging magi-stay sa taas or hindi ka palaging magi-stay sa baba. Yeah, hindi mo parang hindi mo po mapipredict na kung kailan ka aangat or kung kailan ka bababa. Parang gano'n. So, kung hindi pala pwedeng pagkatiwalaan yung sarili mong performance, kaya maganda rin yung sinabi ni Rab na kailangan may Diyos ka sa buhay kasi hindi mo naman nga mapipredict Hindi natin alam na magkaka-COVID. Na akala natin 1 buwan lang yun. Yung pala 2-3 taon. Saka isa pa pas, natutunan ko rin na kailangan nating maging mabuti sa lahat ng tao. Kasi yun nga, kagaya ng sinabi ni Raz, di habang buhay or habang panahon na tayo ay nasa taas, darating ang araw, mababaliktad yung sitwasyon. Kaya kung naging mabuti ka sa taong yun na dati mong binubuli or dina-down, someday siya naman yung mas angat sa'yo. So paano na? Di ka rin niya, kumbaga, di ka niya matutulungan someday. Pero kung naging mabuti ka sa lahat ng tao, kahit pa dumating yung araw, yung downfall mo or na yung failure mo, may mga kaibigan ka pa rin na malalapitan. Kasi hindi mo rin alam kung yung tao na kilala mo ngayon, one day pala, 5 years, 10 years from now, tutulong pala sa'yo one day. Pag may, parang ang buhay parang may pambalanse. Yung parang pag okay yung 15 years mo, tapos bigla ka magugulat, last year mo na po sa mundo. Parang ganon. So, hindi natin predict. Si Lord lang yung may control. Ang nakikita ko dito, ang mahalaga yung perspective yung aware ka na totoo tong mga nangyayaring to at mapaghahandaan mo. Sa buhay ko, di ba, na dati, kahit na pray naman tayo, kahit na gagawa ko lahat. Pero na mga lang ako, nahintay lang ako na para dating na panahon, si Lord na po bahala. Kaya yun na yung basta kita ko sa buhay ko, na pag mga marunong ka na hintay, sabi ni Kuya Rab, kung marunong ka na din na pakisama sa tao, di ka gawa na masama. Dating na dating yung lahat ng nahilingan mo para kay Lord. Salamat. Verse 2, yung isa ang kasasapitan ng lahat. So parang kahit ano yung status ng buhay mo ngayon, kung mahirap ka man or mayaman or mabait ka man o masama, parang sabi dito, nangyayari din pareho sa inyo. So hindi ibig sabihin na porket nangyayari sa ito is ikaw lang nakakaramdam. Parang lahat naman ay pinagdadaanan din kung ano man yung pagsubok na nangyayari sa buhay mo ngayon. Yun lang, pa nakaka-relate lang sa totoong buhay talaga na lahat talaga ay kahit ano man yung katayuan mo or kung ano man yung pinagdadaanan mo is nararanasan din po ng iba. Kahit na ibinigay na sa iyo lahat ng lauho na nandito ka sa mundo ngayon, binigay sa iyo, mababae ka, magsugal ka, pero dapat mong laging tandaan na sa araw at sa oras ng paghuhukom, ikaw ay handa ding tumanggap sa lahat ng parusa na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Ito nga ang isang masamang bagay na nangyari sa buong mundo. Iisa ang kinasasapitan ng lahat habang tayo'y nabubuhay, panay kasamaan at ang kanyang iniisip at ang hantungan ay kamatayan. Ano to usapang kamatayan to. Doon sa last verse din doon sa last Bible study natin, parang minabanggit doon sa isang verse doon na sinabi na masigit natin paghandaan yung kamatayan dito. Yung hindi yung ano man yung ngayon, dapat yung paghandaan yung kamatayan. So ang aral dito, mamatay tayo ng may Diyos sa puso, ganun. Parang ganun. Sundin yung mga utos niya. So yun lang. Sa akin siguro yung verse 10, ano man ang ginagawa mo, ipagbuhusan mo ng iyong buong makakaya sapagkat sa daigdig na mga patay na kasadlakan mo ay wala kang gagawin, ni pag-iisipan man, ni pagbubuhusan ng kaalaman o karunungan. Parang siyempre, parang relate ako dito ng konti kasi nung dati pabaya ako sa buhay. At nung mga high school ako, saka yan nung nag-backfire nung ako college, saka nitong pag-graduate. Kasi nahirapan ako maghanap ng trabaho. Saka kaya ngayon parang gito may opportunity. Parang hataw ako ngayon. Parang kahit walang sinasayang na oras. Kaya minsan iwas ako sa mga kasi iniisip ko, ako yung mga bagay na
okay mag-celebrate, okay mag-ano, pero limited lang, hindi sasayang yung oras ba, parang ganun. Kasi yun nga, pagka, kagaya sabi dito is pagka oras na ng at wala na, nasayang may oras mo wala nang bawian. At yan, sabi ay pagka paghuhukom na, tunganga ka na lang, depende kung ano mangyayari sa buhay mo, kung nakatulong ka man sa kapwa mo, kung kung yung paglilingkod sa Diyos, ganyan, kung masisave ka, ganyan, yun ang mahalaga. Lahat po tayo dito, hindi po natin talaga alam kung kailan po tayo kunin ni Lord, no? At marami pong pagsubok ni Lord na ginagawa para sa atin kung paano po natin gawin o paano po natin i-handle ito para mapaglabanan yung mga pagsubok na binibigay po sa atin. Alam po ni Lord na bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pagsubok sa buhay, no? Depende na lang po tayo kung hanggang kailan yung presensya natin at depende po sa atin kung paano po natin i-handle ito para mapagtagumpayan yung mga pagsubok ni Lord. Kaya habang buhay po tayo, gawa po tayo ng mabuti para sa Kanya at para sa kapwa po. Yun lang po, thank you. Marami yung nangyayari basta tayo po ay tuloy-tuloy sa mga ginagawa natin. Minsan nanghihina din. Kaya ang ibig sabihin po nito, maging kwan lang po tayo, maging humble lang tayo, maging gawin lang yung tama. May naman o malakas, basta may kwan tayo sa Diyos. Naalala ko yung since nabanggit yung paghuhukom, Hebrews 9:27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. So this is a good reminder po sa lahat as we end this Bible study po ngayong umaga na ang isang destiny daw ng lahat ng tao, hindi may iwasan, 10 out of 10 ay makaka-experience ng kamatayan. Siguro hindi lang makaka-experience ng kamatayan ay kung nagkataon na sa panahon natin o nung time na babalik ang Panginoong Jesus ay buhay ka pa. Pero for everyone else, ang malalakas manghihina, ang mga katawan one day magkakasakit. Ang oras natin limitado. Magandang reminder to na maghanda. May paparating na judgment, may paparating na kamatayan. Ito po ay hindi dahil parang life is unfair. Pero baka nakakalimutan po natin, ang Diyos nung nilikha niya lahat ng bagay mabuti para sa atin. Tao ang nagkasala. Pero hindi tayo dun iniwan ng Panginoong walang pag-asa. May pag-asa. Kaya nga po ang reminder ng bawat isa, huwag sayangin ang natitirang oras hanggat may panahon, ang sabi ni Sir All Olives, kilalanin natin. Sino nga ba nagbibigay ng buhay? And Jesus is the life giver. Dapat yun po, habang may pagkakataon, kilalanin po natin siya. And I hope nakatulong po itong umagang ito na nagbigay sa atin ng perspective. Maghanda. Pahalagahan ang Panginoon more than anything else. Maraming salamat po. Maraming salamat. Please subscribe! YouTuber. Salamat po sa inyo. Thank you.